Sa mga OFW, maging aware tayo sa mga modus ng mga taxi driver, lalo na yung mga galing sa NAIA. Dahil kapag nakikita ng mga taxi driver na ang pasahero ay galing sa airport, ay dyan na tumutubo ang mga sungay nila. At ang nakapagtataka pa dito ay bakit madalas silang may kasama sa loob ng taxi. Ano ang ginagawa ng gobyerno natin tungkol dito, kagaya ng PNP at ng LTFRB? Dahil isang pasahero ang galing sa NAIA ang nagpahatid sa Victory Liner sa Pasay. At sinisingil siya ng taxi driver ng 1,000 pesos, ngunit ang napagkasunduan nila ay gagamit ng metro. Ngunit hindi siya hinatid eksakto mismo sa Victory Liner at may kasama pang isang lalaki ang taxi driver sa loob ng taxi. At hindi binubuksan ang taxi hanggat hindi nagbabayad ang kababayan natin ng 1,000 pesos na sinisingil nila. Ang modus nila ay hindi ka mismo ihahati doon sa lugar kung saan mo gustong bumaba. At doon ka na nila gigipitin para maobliga kang magbayad. At hindi nila bubuksan ang pintuan hanggat hindi ka nagbibigay ng amount na gusto nila. Kawawa ang mga OFW kapag hindi natigil ang ganito. Hindi, ipasok nyo. Hindi kuya, ipasok nyo. Eh na pong Victory. O alam ko, dyan ang Victory. Ipasok nyo nga sa loob hanggang sa mismong main. Eh di na po pwede. Diyan na nga po ang taxi. Eh no, nakikita niyo po. Manggagancho naman kayo. Pilipino na nga lang tayo pare-parehas. Tapos manggagancho. Buksan nyo na nga rin ito. Eh, bayaran niyo po muna. Oo nga, buksan nyo muna ito. Ako lang bukasin ma'am, wala problema ma'am. Bayaran niyo po muna. Isitol mo na yung seat para ito mo matagal dito. Isa. Mga surbahi kayo. Iniwanan ko. Hindi kuya, ipatak nyo. Mga surbahi kayo Oh kuya, buksan nyo. Yung cellphone wallet, pacheck ko. Bakit hindi niyo pa buksan ito? Sige, naka-automatic yun. Kaya tol? Oo, bayan yan. Cellphone wallet, pacheck ko. Ito naman ang tips ng isang kababayan natin na dapat gawin ng mga pasahero, lalong-lalo na ng mga OFW, dahil sa mga modus ng mga taxi driver na galing sa NAIA. Sa video pong ito, no, mga babayan, gusto ko lang pong magbigay ng konting awareness dito sa mga umuupa ng taxi, no? Lalong-lalo na, mga babayan, sa mga OFW umuuwi na walang sundo, mga babayan. Diyan po sa loob ng NAIA, meron po dyan na organized taxi, mga babayan, ano? At may prangkisa at monitored po yan sila, ano? Bagamat may kamahalan, pero safe po yan, mga babayan. Diyan din po sa loob ng NAIA, may mga gumagala-gala dyan na mga nangungontrata, mga babayan, ng mga taxi driver. Sa mababang halaga, mapapa-oo kayo. Halimbawa, napagkasunduan nyo, 1,000. Dito naman sa taxi na sa loob ng NAIA ay 2,500, 2,000. So medyo mahal, ano, mga babayan. Depende sa layo. Ngayon, ganito po kasi, kaya ako bibigyan ng babala, ano, lalo-lalo yung mga OFW pa uwi na gustong makatipid, ano. Ganito lang kasi mga babayan, ano, kapag nagkasundo na kayo, halimbawa, 1,000, okay, dalawa kayo, kaya isa lang, solo lang kayo, kunyari 1,000. Bago po yan, umalis yung taxi na yan, meron na po yung kasama sa loob ng sasakyan, mga babayan, ano, isang driver at saka yung kasama niya. Magtataka po kayo, bakit may kasama siya, ano? Tapos, pagdating nyo dun sa may lokasyon na pinagkasunduan ninyo, hindi po kayo eksaktong ihahatid yan, mga babayan. Medyo malayo-layo pa ng konti, siguro mga 300 meters, no? O 500 meters, o basta yung masasabi nilang safe sila, mga babayan. At doon na po nila igigiit yung gusto nila na halaga
na bayaran ninyo, mga kababayan. Halimbawa, 1,000 na pagkasunduan. Sasabihin, hindi po. 1,000 po ang isa kung dalawa kayo. Ngayon, halimbawa, sabihin 1,000 na pagkasunduan 1,000, ay malayo po kasi, ganito, ganun. Kaya ganito ang kailangang bayaran ninyo. So, igigiit po nila yan sapagkat yan po ang trabaho nila. Yan po ang modus nila, mga kababayan. Kaya po, doon sa mga makaka-encounter ng ganito, the best po dito, kunin nyo yung plate number at ibigay nyo doon sa taong pinagkakatiwalaan nyo. At kung maaari, kung mapupuntahan kayo ng madalian, hintayin po ninyo. At ang mahalaga, bumaba kayo ng taxi kasi nilalak po nila yan. At para magbayad agad kayo, mga babayan. Tama guys, bago kayo sasakay ng taxi sa NAIA at kahit saang lugar man sa Pilipinas, ay videohan nyo at picturean nyo muna at isend nyo sa kamag-anak nyo. Para just in case man may mangyari at magreklamo kayo, ay madali nyo matitrace ang taxi at ang taxi driver na nandugas sa inyo. Pero ang nakakalungkot lang na realidad ay matagal na itong nangyayari at paulit-ulit lang na nangyayari. At hindi matigil-tigil na gawain ng mga taxi driver sa Pilipinas. Diyan mo makikita kung gaano sila kawalang takot sa batas natin sa Pilipinas. Ibang-iba dito sa ibang bansa. Wala kang ma-experience or mararanasan na mga mandurugas sa taxi driver, lalo na dito sa Dubai.